ang 10 pinakatotoong kaso ng UFO sightings. Ang UFO o Unidentified Flying Object ay mga bagay na nakikitang lumilipad sa kalangitan na hindi agad natutukoy kung ano ito. Kaya naman maraming tao ang curious kung totoo nga ba ang UFOs, lalo na sa dami ng sightings na nai-record sa buong mundo na talaga namang may mga kwento na nakakakilabot at mukhang totoo. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakakilalang kaso ng UFO sightings na hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin ng mga eksperto at ng maraming tao, lalo na ang mga nakakita nito sa personal. Handa na ba kayong malaman ang mga misteryosong kwento ng mga ito? Kaya naman tara, simulan na natin. Number 1. Hudson Valley UFO Wave, also known as the Westchester Boomerang. Ang Hudson Valley UFO Wave, na kilala rin bilang the Westchester Boomerang, ay isang serye ng hindi may paliwanag na sightings ng UFO na nagsimula noong 1981 na umabot ng 1983 at hanggang sa kalagitnaan ng 1980s. Ang mga sightings na ito ay naganap sa Hudson Valley, partikular na sa Westchester County sa New York, pati na rin sa mga kalapit na lugar gaya ng Putnam, Rockland at Dutchess counties. Samantala, ang pinakakaraniwang nakita sa serye ng sightings na ito ay ang isang malaki at tahimik na sasakyang panghimpapawid na hugis V o parang boomerang ang itsura na may mga maliliwanag na ilaw sa ilalim nito na madalas ay kulay red, blue at white. At ayon sa mga nakakita, ang UFO ay dahan-dahang lumilipad sa mababang altitude at lumulutang sa kalangitan na minsan ay halos hindi gumagalaw. At sa tansya ng mga nakakita nito na ang laki ng sasakyan raw na ito ay halos kasing laki ng isang football field o higit pa, na may mga ilaw na nakahanay na tila mga bintana. Samantala, libo-libong tao ang nakakita ng kakaibang sasakyang ito, kabilang ang mga ordinaryong residente, pulis, piloto at maging mga profesional sa aeronautics. Karamihan sa kanila ay nakita ito habang nasa daan o nagmamaneho sa mga highway, gaya ng Interstate 84 at Taconic State Parkway, na kung saan napansin ng mga motorista ang liwanag sa kalangitan na tila sumusunod sa kanila. Dahil sa dami ng mga nakakita nito, marami din ang mga paglalarawan dito at naging usap-usapan ito sa media na nagdulot ng malaking pagkabahala, gayon din ang pagkakaroon ng malalim na interes ng tao sa buong bansa. Samantala, maraming investigasyon ang isinagawa at noong una ay inakala ng ilan na ito ay gawa ng isang grupo ng mga stunt pilot na nagpapalipad ng mga ultralight na eroplano bilang isang biro o eksperimento. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido sa simpleng paliwanag na ito, lalo na't ang mga ilaw ng UFO at ang tahimik na pagkilos ng sasakyan ay tila imposible para sa isang karaniwang aircraft. Gayunpaman, maraming naniniwala na maaaring ito ay isang tunay na extraterrestrial phenomenon o isang advanced na teknolohiya. Samantala, ang Hudson Valley UFO Wave ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong UFO sightings sa kasaysayan ng United States. At ito rin ay patuloy na pinag-aaralan ng mga UFO researcher at mga fans ng extraterrestrial theories. Number 2. Shag Harbor UFO Incident. Ang Shag Harbor UFO Incident ay isang kilalang hindi maipaliwanag na insidente na naganap noong gabi ng October 4, 1967 sa maliit na bayan ng Shag Harbor sa Nova Scotia, Canada. Noong bandang 11 ng gabi, maraming residente ang nakakita ng isang misteryosong lumilipad na bagay na may mga kumikislap na ilaw na bumababa mula sa kalangitan at lumulutang pababa sa tubig ng Shag Harbor. Ayon sa mga nakakita, ang UFO na ito ay may mga amber-colored lights na nag-go-glow at ang bilis ng pagbaba nito ay tila kontrolado na parang may nagmamaneho nito. Samantala, ang ilang mga nakakita ay ang mga nasa kalapit na kalsada, habang ang iba naman ay nasa kanilang mga bahay nang mapansin ng liwanag sa kalangitan. Ayon sa kanila, tila disc-shape daw ang sasakyan na nakita nila na bumagsak sa dagat na humigit kumulang 300 meters mula sa baybayin. Matapos makita ang UFO na lumubog sa tubig, ang ilang residente ay tumawag sa mga lokal na autoridad sa pag-aakalang ito ay isang eroplano na bumagsak. Dumating ang mga pulis, kabilang si Constable Ron Pound, na nakakita rin ng malaking yellow na liwanag sa ibabaw ng tubig. Dahil sa seryosong posibilidad na may nag-crash na aircraft, humingi ng tulong ang mga pulis sa Canadian Coast Guard at mga lokal na mangingisda upang magsagawa ng search and rescue operation. Ang mga bangka at divers ay dumating upang mag-search sa tubig, ngunit wala silang natagpuan na kahit anong debris o katawan na magpapatunay na isang eroplano nga ang bumagsak.
Kinabukasan, isinagawa ang mas malalim na pag-iimbestiga sa lugar, ngunit wala pa ring natagpo ang bakas o ebidensya ng anumang aircraft. Nang maglaon, idineklara ng Canadian government ang pangyayaring ito bilang isang unsolved incident at pinaniniwalaang ito ay hindi isang eroplano mula sa militar o isang commercial flight. Samantala sa mga sumunod na taon, ang Shag Harbor incident ay naging sikat at maraming UFO researcher ang nagsagawa ng sariling investigasyon na nagpatibay sa teorya na ito ay isang tunay na UFO at hindi lamang simpleng aksidente. Marami sa mga nakakita, kabilang na ang mga pulis at lokal na mangingisda, ay nanindigan sa kanilang testimonya sa kabila ng kontrobersya at pagdududa ng ilan. Hanggang ngayon ang Shag Harbor UFO incident ay isa sa pinakasikat na kaso ng UFO sightings na may opisyal na dokumentasyon mula sa gobyerno ng Canada. Ang insidente ay nakilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakadokumentadong UFO crashes na may maraming credible witnesses at opisyal na mga tala na nag-iwan ng misteryo. Number 3. Westall UFO. Ang Westall UFO incident ay isang kilalang pangyayari sa kasaysayan ng mga UFO sightings sa Australia na naganap noong April 6, 1966 sa Westall na isang suburb sa Melbourne, Victoria. Nangyari ito bandang 10:30 ng umaga malapit sa Westall High School na ngayon ay Westall Secondary College na at sa Westall State School. Ayon sa ulat, mahigit 200 na tao, kabilang ang mga estudyante, guro at ilang residente sa lugar ang nakakita ng hindi pangkaraniwang bagay sa himpapawid. Ang nakita nila ay isang malaking bilog na disc shape na lumulutang sa kalangitan na may metallic na kulay at tinatayang mga 5 meters ang lapad. Ang UFO na ito ay unang napansin na mababa ang paglipad at tila nagho-hovering sa himpapawid bago ito dahan-dahang bumaba sa lupa sa kalapit na Grange Reserve na isang damuhang lugar malapit sa paaralan. Ayon sa mga nakakita, ang UFO daw ay nagbigay ng kakaibang liwanag at may ilan pang mas maliit na sasakyan na tila bumabalot dito. At pagkatapos ng ilang minuto, muling umakyat ang UFO sa himpapawid na tila walang ingay o dahil masyadong mabilis lamang ang sasakyan para sa mga nakakita. Samantala, agad na kumalat ang balita sa mga estudyante at guro at marami ang tumakbo papunta sa damuhan kung saan umano lumapag ang sasakyan. Nang dumating sila sa lokasyon, may naiwan na marka sa lupa na isang pabilog na marka na hindi maipaliwanag. Ang mga nakakita, partikular na ang mga estudyante, ay masasabing ilan sa mga pinaka-credible na testigo dahil sa dami ng nakakita at dahil sa kanilang detalyadong paglalarawan. Gayunpaman, ilang sandali lang matapos ang insidente ay dumating ang ilang kalalakihan na nakasuot ng uniforme na ayon sa mga saksi o nakakita ay maaaring mga tauhan ng militar at pinagbawalan umano nila ang mga saksi na magsalita tungkol sa nakita nila at may ulat na kinuha rin ng ilang ebidensya sa lugar. Ang media coverage ng pangyayaring ito ay limitado at ilang araw matapos ang insidente, naging usap-usapan sa lokal na komunidad ngunit halos hindi ito iniulat sa mga pambansang balita. Sa kabila ng maraming taon na lumipas, patuloy na nakikilala ang Westall UFO incident bilang isa sa mga pinakadokumentado at misteryosong UFO sightings sa kasaysayan ng Australia. Maraming UFO enthusiasts at eksperto ang naniniwala na ang insidenteng ito ay isa sa pinakamatibay na ebidensya ng isang hindi pangkaraniwang sasakyang panghimpapawid, lalo na't ang mga testimonya ng mga nakakita ay nanatiling pare-pareho at detalyado sa kabila ng paglipas ng panahon. Hanggang ngayon, ito ay patuloy na pinag-aaralan at pinag-uusapan na nagbibigay inspirasyon sa mga dokumentaryo at malalim na pagsisiyasat sa mga UFOs. Number 4. Japan Airlines Cargo Flight 1628 UFO Sighting. Ang Japan Airlines o JAL Cargo Flight 1628 UFO sighting ay isa sa pinakasikat at kontrobersyal na UFO sightings na nangyari noong November 17, 1986 sa himpapawid ng Alaska, USA. Ang insidente ay nagsimula habang ang JAL Cargo Flight 1628 na isang Boeing 747 na nagdadala ng kargamento ng mga alak mula sa Paris papuntang Tokyo at lumilipad sa altitude na 35,000 feet sa northern area ng Alaska, malapit sa Mount McKinley. Samantala, ang kapitan ng eroplano na si Terauchi Kenju na isang veteranong piloto na may higit 29 years ng karanasan sa paglipad, kasama ang dalawa pang crew members na sina co-pilot Takanori Tamafuji at flight engineer Yoshio Tsukuba ang nakakita ng kakaibang sasakyan sa himpapawid.
Ayon sa mga ulat ni Kapitan Terauchi, nakita niya ang dalawang maliwanag na ilaw na lumitaw sa unahan ng eroplano at kumikislap na tila naglalabas ng init tulad ng dalawang spaceship na nagpapakita ng energy exhaust. Samantala, ilang minuto lang ang nakalipas ay isa pang napakalaking cylindrical na sasakyan na mas malaki pa kaysa sa aircraft carrier ang lumitaw sa paligid ng eroplano. Bukod rito, ang UFO ay tila lumipad ng paralel sa eroplano at nasa mas mababang altitude. Naiulat din na nagdulot ito ng kaba sa crew dahil tila walang ingay at may kakayahang kumilos ito ng sobrang bilis sa anumang direksyon. Bukod rito, si Kapitan Terauchi ay nag-abot ng detalyadong report sa Federal Aviation Administration na kung saan ipinagpatuloy nila ang pagmonitor ng UFO sa kanilang radar at kanilang kinumpirma ang presensya ng kakaibang bagay sa lugar ng flight path ng eroplano. Sa kabila ng report, walang klarong sagot ang naibigay ng Federal Aviation Administration at ng mga military radar operators na nagsabing nakakita sila ng anomalya sa radar subalit hindi sila makapagbigay ng sapat na paliwanag kung ano talaga ang nakitang sasakyan sa himpapawid. Ang insidente ay umabot sa media at marami ang nagduda sa testimonya ng mga piloto, lalo na't mga professional silang aviators na expert sa mga air traffic procedures at may kaalaman sa weather balloons, satellites at mga commercial aircraft. Gayunpaman, maraming UFO researchers ang nag-aral sa JAL Flight 1628 case at ito ay nananatiling isa sa pinakasikat na UFO sightings dahil sa detalyadong obserbasyon at testimonya ng isang veteranong piloto. Ang mga detalyadong testimonya ni Kapitan Terauchi at ng kanyang crew kasabay ng dokumentasyon mula sa Federal Aviation Administration ay nagbigay ng credibility sa pangyayaring ito bilang isang tunay ngunit hindi maipaliwanag na encounter. Number 5. 2006 O'Hare International Airport UFO sighting. Noong November 7, 2006, naganap ang isang kilalang UFO sighting sa O'Hare International Airport sa Chicago, Illinois, USA. Bandang 4 o'clock ng hapon na kung saan maraming empleyado ng United Airlines kasama ang mga piloto, mechanics at iba pang staff ang nakakita ng isang misteryosong bagay sa kalangitan malapit sa Terminal C na kung saan matatagpuan ang gate ng mga eroplano ng United Airlines. Ang nasabing bagay ay inilarawan bilang isang madilim na disc shape na UFO na humigit kumulang 6 hanggang 24 feet ang lapad at lumulutang sa taas na tinatayang nasa 1,500 feet sa ibabaw ng airport. Kaya itinuturing itong isang pambihirang insidente dahil maraming tao ang nakakita dito at nagkaroon pa ng ulat na tila naglaho ito nang biglang umakyat sa kalangitan at lumikha ng isang bilog na butas sa mga ulap bago tuluyang mawala. Ang pangyayaring ito ay mabilis na kumalat sa mga balita at naging laman ng mga diskusyon dahil hindi lamang mga ordinaryong tao ang mga nakakita kundi pati mga experts sa aviation industry. Samantala, ayon sa ilang mga nakakita, ang UFO ay lumitaw ng walang anumang ingay at tumagal ito sa ere ng halos 5 hanggang 10 minuto. Nagsimula ang report mula sa isang empleyado ng United Airlines na tumawag sa kanilang flight operations matapos niyang mapansin ang kakaibang bagay na lumulutang sa itaas ng runway. Maraming empleyado ang nagkumpirma sa nakita nito at sinabing hindi ito maaaring basta simpleng eroplano o weather balloon dahil kakaiba ang hugis at kilos nito. Samantala, ayon sa ulat ng National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena o NARCAP na isang organisasyon na nagsasaliksik sa mga anomalya sa aviation, ang butas sa ulap na iniwan ng UFO ay hindi pangkaraniwang pangyayari at nananatiling isang hindi maipaliwanag na phenomena. Maraming teorya ang lumabas, kabilang ang posibilidad ng extraterrestrial na pinagmulan nito, ngunit wala pa ring sapat na ebidensya para suportahan ang alinman sa mga ito. Hanggang ngayon nananatiling misteryo ang O'Hare Airport UFO sighting at kinikilala ito bilang isa sa mga pinaka-credible na UFO sightings sa kasaysayan ng aviation dahil sa dami ng mga nakakita nito. Number 6, 2007 Alderney UFO sighting. Noong April 23, 2007, naganap ang isang hindi pangkaraniwang UFO sighting sa Alderney na isang isla sa Channel Islands na nasa pagitan ng France at United Kingdom. Ang insidente ay nagsimula ng bandang 3 ng hapon nang si Captain Ray Bowyer na isang veteranong piloto ng Origny Air Services na may 20 years ng experience ay nakakita ng dalawang malaking yellow na ilaw
sa himpapawid habang siya ay nagmamaneho ng kanyang eroplano mula sa Southampton patungong Alderney. Nasa layong 10 miles pa siya mula sa Alderney nang makita niya ang kakaibang mga ilaw na nasa direksyon ng Guernsey na isa pang isla sa Channel Islands. Sa pagtansya ni Bowyer, ang bawat ilaw ay may nasa pagitan halos 1 mile at ito raw ay disc shape na may mga ilaw sa palibot nito at sila ay tila nakalutang sa taas ng mga 2,000 feet mula sa lupa. Gayun din, nakumpirma ang kanyang nakita nang makipag-ugnayan siya sa control tower sa Guernsey at nabatid na may isa pang piloto ng Blue Islands Airlines ang nakakita rin ng parehong mga bagay mula sa ibang anggulo naman. Samantala si Captain Bowyer ay napatigil sa laki at kulay ng mga bagay na ito at ayon sa kanya ay hindi ito gaya ng anumang bagay na karaniwang makikita sa himpapawid. Mas detalyado ang kanyang obserbasyon at inilarawan niya ang mga ito bilang parang malalaking dalawang cylinder na tila magkakatabi at parehong nagbibigay ng yellow na liwanag na may kakaibang aura. Bilang tugon, ang British Civil Aviation Authority o CAA at ang Ministry of Defence ay nagsagawa ng pagre-research tungkol sa insidenteng ito. Subalit walang natukoy na mga military o civilian aircraft na nasa lugar sa mga oras na nakita iyon, kaya't walang malinaw na eksplanasyon ang naibigay sa mga nakakita kung ano ang bagay na nakita nila. Sinabi ng Ministry of Defense na bagamat sinusubaybayan nila ang mga ganitong insidente, walang sapat na ebidensya para sa mas malalim pang pag-i-investigate. Dahil dito ang Alderney sighting ay naging kontrobersyal dahil sa kredibilidad ng mga paliwanag ng mga saksi, lalo na ang pangunahing testigo na isang veteranong piloto na may malawak na karanasan. Number 7, the Belgian UFO Wave. Ang Belgian UFO Wave ay isang serye ng mga ulat ng UFO sightings na nagsimula noong November 1989 at tumagal hanggang unang bahagi ng 1990s sa Belgium. Partikular na sa mga lugar na malapit sa Eupen, Wallonia at iba pang bahagi ng rehiyon. Ang pinakakilala at malawakang insidente ay naganap noong gabi ng March 30 to 31, 1990 na kung saan libu-libong mga Belgian, kabilang ang mga pulis at military personnel ang nakakita ng kakaibang triangular shape na mga sasakyang panghimpapawid na may tatlong malalaking ilaw sa ilalim nito. Ang mga bagay na ito ay sinasabi nilang lumipad ng tahimik na halos walang tunog at gumagawa ng mga kakaibang paggalaw na tila imposible para sa isang regular na sasakyang panghimpapawid na kung saan nakita ang biglang pagbabago ng direksyon at bilis nito. Samantala, ang insidente noong March 1990 ay naging mas kilala nang ito ay puntahan ng Belgian Air Force matapos makatanggap ng maraming ulat mula sa mga lokal na residente na kung saan dalawang F-16 fighter jets ang ipinadala para pigilan ang mga UFO. At ayon sa kanilang radar, nakakuha sila ng data na tila tumutugma sa mga iniulat ng mga saksi. Ayon sa mga ulat, ang mga UFO ay may kakayahan na biglaang tumigil sa ere, may kakayahang bumaba o umakyat ng napakabilis at umikot ng hindi karaniwan na isang bagay na imposible para sa mga modernong sasakyang panghimpapawid ng panahong iyon. Ngunit kahit na nahuli sa radar, ang mga UFO ay mabilis na naglaho at hindi tuluyang nasundan ng mga fighter jets. Samantala ang isa sa mga pangunahing ebidensya ng Belgian UFO wave ay ang litrato ng isang UFO sa ibabaw ng buong Belgium na naging sikat sa media. Ang larawang ito na nagpapakita ng triangular shape na sasakyang may tatlong ilaw ay naging simbolo ng insidente. Maraming mga saksi ang nagpahayag ng pagkabigla at takot dahil sa laki at kakaibang galaw ng UFO na ito. Dahil sa dami ng mga ulat at mga nakakita na talaga namang tunay ang kanilang mga sinasabi, kinumpirma ng Belgian Air Force ang insidente at isinapubliko ang kanilang mga record. Bukod sa radar data, ang Belgian Society for the Study of Space Phenomena or SOBEPS ay nagtipon ng mahigit 1,000 testimonya mula sa mga nakakita at inilathala ito sa isang serye ng mga libro para masusing suriin. Bagamat sinabi ng ilang eksperto na maaari itong mga secret military technology o isang atmospheric phenomenon, ngunit walang matibay na ebidensyang nagpatibay sa mga ito. Number 8, Cash Landrum Incident. Ang Cash Landrum Incident ay isang kontrobersyal at kilalang UFO sighting na naganap noong December 29, 1980 malapit sa Dayton, Texas, USA. Bandang 9 o'clock PM, sina Betty Cash, Vicky Landrum at ang apo ni Landrum na si Colby ay nagmamaneho sa isang kalsadang may mga puno nang mapansin nila ang isang maliwanag at kakaibang hugis diamond na bagay sa kalangitan. Ang nasabing bagay ay tila may apoy o ilaw na nagmumula sa ilalim nito at lumulutang ng medyo mababa sa ibabaw ng kalsada.
Nang sila ay lumapit, napansin nila ang init na nanggagaling mula sa bagay na ito na naging dahilan upang sila ay magpanik at tumigil. Habang tumatagal, naramdaman ng tatlo ang matinding init na naging sanhi ng kanilang discomfort. Si Betty Cash na bumaba pa ng sasakyan para mas mapagmasdan ang bagay ay nakaranas ng sunburn-like na sintomas pagkalipas ng insidente. Bukod dito, nakita rin nila ang ilang mga helicopters na humigit kumulang 23 na uri ng military helicopters na ayon sa kanilang mga ulat ay tila ito ang nag-escort sa UFO habang ito ay dahan-dahang umaalis sa lugar. Sa kanilang pag-uwi, naramdaman ng tatlo ang mga epekto ng exposure sa init at radiation mula sa insidente na kinabibilangan ng mga sintomas tulad ng vomiting, pananakit ng ulo, pagkahilo at mga blister sa balat. Pagkatapos ng insidente, nagtungo ang mga saksi sa ospital kung saan nasuri ang kanilang mga kondisyon. Si Cash, na mas na-expose dahil bumaba siya ng sasakyan, ang nakaranas ng pinakamatinding epekto kabilang ang pagkawala ng buhok at pagkasira ng balat. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon sila ng iba't ibang health complications na iniuugnay sa kanilang pagkakalantad sa UFO. Dahil sa laki ng pinsala, nagsampa ng kaso sina Cash at Landrum laban sa US government noong 1981 na sinasabing may responsibilidad ang military sa pagkakaroon ng ganoong sasakyang maaaring nagdulot ng kanilang mga sakit. Ngunit kalaunan ay ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensyang magpapatunay na may military aircraft na nakadeploy sa lugar sa oras na yon. Gayunpaman, ang Cash Landrum incident ay nananatiling isang kontrobersyal na kaso dahil sa pisikal na epekto na naranasan ng mga nakakita nito at sa kasunod na mga usapin sa kalusugan. Maraming eksperto sa UFO ang nag-aral ng insidente, ngunit nananatili pa ring misteryo kung ano nga ba ang tunay na nakita ni Cash, Landrum at Colby at kung ito nga ba ay isang lihim na military craft o isang tunay na UFO. Number 9. Rendlesham Forest UFO Incident. Ang Rendlesham Forest UFO Incident ay isa sa mga pinakakilalang UFO sightings sa United Kingdom na naganap noong gabi ng December 26 to 28, 1980. Sa paligid ng Rendlesham Forest malapit sa dalawang military air bases, ang RAF Woodbridge at RAF Bentwaters sa Suffolk, England. Ang insidente ay tumawag ng atensyon hindi lamang ng publiko kundi pati na rin ng mga miyembro ng US Air Force na nakadeploy sa nasabing base. Nagsimula ang lahat ng bandang 3 AM noong December 26 nang ang dalawang US servicemen ay nakakita ng kakaibang liwanag sa loob ng kagubatan habang sila ay nagpapatrol. Ayon sa kanila, nakakita sila ng isang maliwanag na bagay na may kakaibang hugis na tila isang metal na sasakyan na may mga ilaw na red at blue na kulay. Habang lumalapit sila, ang mga sundalo ay napansin ang init mula sa bagay na ito at ang tila pagbabago ng kulay ng ilaw nito. Iniulat ng mga saksi na ang UFO ay may simbolo o may mga marka sa gilid at tila gumagalaw ito ng walang anumang tunog na nagdulot sa kanila ng takot at pagkamangha. Sa kanilang pagbabalik sa base, agad nilang inireport ang pangyayari. Kaya't kinabukasan ay isinagawa ng mga senior officers ang isang investigasyon sa lugar. Sa pagpunta nila sa Rendlesham Forest, natagpuan nila ang ilang bakas sa lupa na tila iniwan ng isang mabigat na bagay, kasama ang mga puno na nasunog o napinsala sa paligid. Samantala, isa sa mga kilalang pangyayari ay noong bumalik si Lieutenant Colonel Charles Halt na isa sa mga senior officers ng US Air Force sa lugar noong gabi ng December 28 upang personal na masaksihan ang insidente. Kasama ang ilang sundalo, nakita ni Halt ang mga kakaibang ilaw na gumagalaw sa kalangitan at napansin niya ang paglalabas ng red beam mula sa UFO na anyay tumama sa lupa sa kanilang harapan. Sa kanyang memo na kalaunan ay nakilala bilang Halt Memo, iniulat niya ang mga sightings at inilarawan ang mga hindi maipaliwanag na ilaw at ang mga galaw ng bagay sa ere. Nakunan pa ng tape recording si Halt habang isinasagawa ang investigasyon kung saan naririnig ang kanyang pagbibigay detalye sa mga nakita. Kaya naman ang Rendlesham Forest Incident ay nagresulta sa malawakang haka-haka, mga pagsisiyasat at mga dokumentaryo tungkol sa kung ito nga ba ay tunay na UFO o isang secret military experiment. Bagamat may mga teorya na nagsasabing maaring ito ay isang misinterpretasyon lamang na nanggaling sa mga ilaw mula sa nearby Orford Ness Lighthouse, maraming UFO researchers ang naniniwalang tunay na misteryo ito dahil sa dami ng credible na mga nakakita nito at ang mga ebidensyang nakita sa lugar.
Hanggang ngayon, ang insidente ay patuloy na pinag-aaralan at kinikilala bilang Britain's Roswell dahil sa malawakang interes at patuloy na debate tungkol sa mga nakita at naranasan sa kagubatan ng Rendlesham noong 1980. Number 10, The Phoenix Lights. Ang The Phoenix Lights ay isa sa pinakakilalang UFO sightings sa kasaysayan ng Amerika na naganap noong gabi ng March 13, 1997 sa Phoenix, Arizona at sa mga kalapit na lugar sa Nevada at Mexico. Bandang 7:30 hanggang 10:30 ng gabi, libu-libong mga saksi, kabilang ang mga residente, pulis at maging ang ilang mga piloto ang nakakita ng isang kakaibang hanay ng mga liwanag sa kalangitan. Ang mga ilaw ay sinasabing nakaayos ng V formation na tila bahagi ng isang napakalaking sasakyan na lumulutang sa himpapawid nang walang anumang tunog. Ayon sa mga saksi, ang bawat ilaw rito ay pare-pareho ang sukat at ang buong estruktura ay tinatayang sobrang laki at sa kanilang tansya ay kayang masakop ang halos 1 mile. Samantala, unang napansin ang mga ilaw sa lugar ng Henderson at Nevada at unti-unting lumipat patungong south na dumaan sa Phoenix hanggang sa Tucson, Arizona. Marami sa mga nakakita ang nagsabi na tila humihinto at gumagalaw ang mga ilaw ng sabay-sabay. May mga nagsabi rin na may nakikita silang solid na figure sa ibabaw ng mga ilaw, habang ang iba ay naglahad na parang may malaking invisible na bagay na sumusunod sa V formation ng mga liwanag. Gayunpaman, nakita ng mga tao ang mga ilaw sa loob ng halos 2 oras bago ito bigla ang naglaho. Samantala, ang insidente ay nakatawag ng atensyon ng media. At ilang buwan matapos ang pangyayari, nagpahayag ang Arizona Governor na si Fife Symington na nakita rin niya ang mga ilaw at inilarawan ito bilang isang ibang klaseng bagay na tila hindi gawa ng tao. Ngunit sa mga sumunod na araw, inihayag ng US military na ang mga ilaw na nakita ay bunga lamang ng flares na inihulog ng Air National Guard bilang bahagi ng isang military training exercise sa Barry Goldwater Range sa southwest ng Phoenix. Gayunpaman, marami sa mga saksi ang hindi naniwala sa pahayag na ito dahil sa mga kakaibang katangian nito. Samantala, ang Phoenix Lights ay patuloy na pinag-uusapan at pinagtatalunan, lalo na dahil sa dami at credibility ng mga sinasabi ng mga nakakita nito. Kaya naman maraming UFO researchers at enthusiasts ang itinuring itong bilang isa sa mga pinakakapani-paniwalang kaso ng UFO sightings dahil sa dami ng dokumentasyon at mga nakawitness nito. Hanggang sa kasalukuyan, ang pangyayari ay isa pa ring misteryo at ang mga tanong tungkol sa tunay na pinagmulan ng Phoenix Lights ay nananatiling walang tiyak na kasagutan.